So mga lodi, no, welcome back sa channel natin ngayon at yung babahagi namin sa inyo ay kung paano maglagay ng railing ng hagdanan o gabay. So medyo mahirap na sitwasyon namin dito dahil meron ng tiles, no. Mabuti na lang at dito ay nag-iwan sila, no, na wala pang tiles, kaya nakakapag-tanim tayo ng bakal dyan. At merong merong isang dowel, ang ganito. So nakadagdag ng tiba yon. So bali, 4 na bakal ito yung dowel nila. Then naglagay tayo ng 2 dito sa labas at merong 3 sa loob. Ay, isa sa loob. So ayan, nakahinang. Ayan, nakahinang sa loob. May ito. Bali, 4 na bakal ang pinagkapitan nitong poste natin. Kaya ayan, napakatigas, no. Kahit lambitinan o alhin pa man, hindi ito mababaklas. So yung ang pinakamahirap dito ay yung nandito sa taas, no. Meron namang tiles. Ang problema pa nito, pati dry pack yung gamit nila. At kung mapapansin nyo, wala pang laman yung gilid, kaya napakahirap. Kaya ginawa namin dito, hindi to pwedeng barinahan ng diretso, kasi yung barina namin ay malakas yung hammer. So dapat merong pulso na pang tiles, no. So dahil wala tayo at arawan lang tayo dito, no. Supposedly yung mga lahat ng gagamitin sana na equipment at mga consumables ay sa kumpanya, no. So balit wala silang may provide na equipment, no. Meron man, medyo alanganin yung mga equipment nila, kaya equipment natin yung ginamit natin. At pinabibili natin sila ng pulso sana ng pangbutas ng tiles. So wala, no. Kaya diskarte natin dito, inanuhan natin to ng grinder. So didos naman yung ilalagay natin. So, kaya nag-ano na lang ako ng guhit dito ng didos na mas maliit dito, no. Nilagyan lang natin ng puka para pag binarina natin hindi mabasag doon siya, mag-crack sa mga nilagay natin, hiniwa natin ng grinder. Doon matatransfer yung pagbasag ng tiles, hindi siya mababasag dito. So kaya kung napapansin nyo, ayan, may kwadrado siya na hiwa, and then ito may hiwa-hiwa. Then bago natin binarinahan ng 14 mm. So 14 mm yung binarina natin, yung talim. Then yung itinanim natin ay 12 mm. Then nilagyan natin, para tumigas, nilagyan natin ng purong semento, no, para tumibay ito, dahil dito natin ikakapit itong poste na to. So gagawin natin to, puputol tayo ng ganito kahaba, mga around 15 cm. Then hiwaan natin to, paliliitin sa suklob natin dito. Then i-weld din natin itong bakal, saka pa lang natin isusuot itong ating mismong pinaka-poste, no, para hindi makita. Sa dito, ganito din ang gagawin natin dito. So bali, meron pa tayo isang poste dito, at doon na lang yun, sa pader na lang natin itatanim yung pinakakanto, no. So bali, meron pa tayong isa dito, gagawa pa tayo ng isang poste dito, isang butas pa. So ang taas pala nito, mga lodi, ay 90 cm, simula rito sa gitna. So dito yung gitna hanggang dito ay 90. Sa gitna ako kumukuha, pag nagkalalagay ako ng mga gabay ng hagdan, sa gitna ako kumukuha ng 90. Kasi kung dito, pag nag 90 ka, yung nandito naman ay masyadong mataas na yung nandito. So gitna, mas the best na option. So dito nananda na ni Ricky yung pagtataniman natin doon ng poste, hanggang dito naman katapat nito.
So, ito lang yung mahirap dahil na may tiles na nga, no? Napapansin nyo, napakaraming karton. At medyo masilan yung may-ari daw dito, kaya ingatan natin na damage ng tiles. Dahil tiles nila mamahalin. Okay. May gamit na tayo din dyan, no? So, dito, dahil ang kanto na yan ay kasama pa sa buhos ng semento, yung sa pinagbibuildingan ni Reggie. Pero yung banda rito ay tabon na lang, no, tabon. At banda rito ay hollow block. So yung part na to ay wala tayong mga pagtaniman ng bakal. Malambot na yan. So, yan, malambot na. So ginawa natin dito, tanim tayo ng 2 bakal dyan. Ito pala dawil to. Tanim tayo isang bakal dyan. Tanim din dito, saka dito. Then maglagay na lang tayo rito ng para mas matibay ito na ikabit natin dyan. Dahil ito malayo din naman. Kasi dito patabat yung poste natin. Dito. So malayo ito. So gawa na lang natin ng paraan. So full weld mo yan, Jay. Ito lalagyan din to. Ito. Para matibay. So ito kasi hollow block na lang to. Ito hollow block na lang to. At yung pagitan naman yan, wala na lang, mga ribaba na lang ng simento yung nilagay nila dyan. Tapos siyempre, huwag nyo kalimutan na maglagay ng karton pag may tiles na. So, napakahirap nito. So, ito mga din, na i-welding na natin. So, naka-level na tayo. At dito ay pinilinis ko na kay Reggie yung so hindi siya sulit kasi ito yung mga pinagtibagan yung nilagay nila dyan. So kailangan tanggalin natin yan para malagyan natin ng halo para tumigas itong kasi kung di natin alisin yan wala din mangyayari. So, lagyan natin ng halo ito para tumigas na kasi kung hindi natin lagyan ng halo yan at mamaya mauga-uga nila magbabago ang debilasyon nito dahil baka lang yung mahawak niya, so wala pa yung talagang patigas sa baba. So mga din ito gumawa tayo ng tubular din to na 2x2. Kinlatasan natin, pinaliit natin, salpak natin dito yan, then mag-welding tayo ng bakal dito. Saka natin isusuklob itong ito. Linisin nyo yung dito para hindi magalit na isalpak dito. So yun ang diskarte natin. At ito medyo matigas na. Kasi kung direkta sana ito papunta dun sa kanto, pwedeng magtornilyo na lang tayo. Pwede. So dahil pupunta pa doon, malayo pa. Punta pa sa doon. So ito mapupersa pa ito dito. So kailangan itong poste natin dito ay matibay. Okay. Ayan siya, no? No, hindi papasok ko dyan. Yan. Kailangan saktong-sakto lang para hindi naman siya makalog. Pero ito, i-ano natin to, i-welding natin to dito. Butonis. Pagka nakuha na natin yung level. So, ayan, pasok natin. Ayun. Okay, no? Mga din, nakita nyo naman, parang walang nangyari. Okay, no? Malinis yung lagay natin. Yun yung diskarte natin. Pero dun sa yung kanto na yun, kasi may kanto dito, may bubunggo dun sa pader. So ang gagawin na lang natin doon, puputol na lang tayo, magbibiyak tayo ng tubular
Then magbarina tayo, tsaka doon na natin i-welding. Hindi na natin lagyan ng ganito para kasi may babangga naman yan dito hanggang doon sa pader, yun na yung hawak. So dito kailangan talaga dito matibay. Ano din, nag-uumpisa kami na maglagay ng mga baluster dito sa railing ng hagdanan. So dito, pinatanggal ko na kay Reggie yung dry pack. Makapal yung dry pack nila. So dito, tatanggalin yan kasi tataniman natin ng bakal. So ito to. Lagay mo dyan, Di. So ganito ang ilalagay namin dyan. Ito, katapat nito, kaya may guide tayo. Then tataniman natin ito ng 10 mm. Yung welding para dito natin ikakapit yung 1x1 na baluster. So kaya pinatatanggal ko yung dry pack dahil mababaw lang yung ibabao natin dyan. So makapal yung dry pack nila, kailangan natin tanggalin. At pagdating dito manipis na, no? Kung ilalagay natin itong tinimim natin na hindi natin huhukayan, tatama na to sa tiles ng alsa. So yung ginawa natin dito ay hinukaya natin para lumubog yung bakal, para naman hindi mamerwisyo tayo sa makaperwisyo tayo sa mason. So ganoon mga lodi, no? Payo ko sa inyo kung gagawa kayo, so bigyan nyo rin ng konting kortesiya yung susunod na gagawa. Kung pwedeng alam nyo na may magkakaroon ng problema ay iwasan nyo na. So dito ibaon na natin, no? Pwede namang iano natin dyan, ilagay natin dyan, kaya lang baka naman tumama na yung tiles nila. So mas maigi yung ibaon na natin para sigurado wala silang masabi. Medyo matrabaho yung ganito na sitwasyon. So kung sinsil lang ang gagamitin nyo, buti kayo ng sensor. Kaya gumamit tayo ng taping gun para mabilis-bilis. After nito na malinis ni Reggie, lalagyan na namin ng bakal yan. Kasi walang dawil. Wala tayong pagkakapitan ng baluster. Hindi naman natin pwedeng ilatag na lang yan. Dito si Bernie na ang nagtabas nito, no, yung mason. Hindi yung sila ang magtabas nitong tiles para makaiwas din tayo sa pananagutan pagka nabasag. So yan na yun, lalagyan na lang ng lakyan at dito na rin natin itatanim yung ating mga nakatayong baluster. So sila na yung nagtabas para iwas sa problema, no? Kasi baka maaring mabasag natin yung tiles, medyo mamahalin yung tiles. Sige. So dito mga lodi, no? Ito yung mga napakahalagang mga bagay na dapat yung matutunan ko paano puputulin ito, kung anong degree, para pag dinugtong natin yung kaputol noon ay 0-0 dito tsaka dito. So hindi natin to basta na lang putulin, hulugan tapos putulin. So hindi ganon, depende ito sa tayo ng ating gabay. So dito kasi mixin na lang to, no? Mixin na lang, no? Kaya hindi nyo makita. So ganito gagawin natin. Kunyari dito tayo magpuputol, mahaba pa kunyari ito. So kunin muna natin itong nito. Kunin muna natin yung hulog niya, no? Kasi si Reggie hindi niya alam, no? Nalilito siya. So kunin muna natin yan, diba? Yan. Kung nakuha natin yung hulog, anong level bar, ang level niya, pag dinugtong natin yan doon, nakalibil yan hanggang dyan sa poste.
So, tapos kukuha tayo ng, kasi ito 1x2, ito 1x2 din to. So, tamang-tama. No? Itatapat lang natin dito yung kanya. Yung ito tong ating label bar. Kasi 1x2 din ito eh. So, kung anong materialis yung puputulin nyo, kung halimbawa kung 2x2, 2x2 din yung itatapat nyo dito. So, yun. So, tapat natin dito. Kunyari, dito tayo magpuputol. Kasi dito hindi na makikita. So, ito nakikita nyo na. Ito yung guhit na to. Itong guhit na to. Yung kanto nyon, kita mo niyo, kung yung kanto nun, ito, tsaka yung kanto nito, ito ngayon yung guguhitan nyo. Diyan kayo ngayon magpuputol. Kuha mo, Di? O, naintindihan mo na ngayon. Okay. Yan. Para pag dinugtong mo ito, dinugtong mo doon, wala siyang siwa. Kasi pag napataplas ka dito, na pag ganun ka o na pag ganun ka, meron niyang isang susubra. So ito, hindi na siya susubra dahil ito na, kinuha na natin na yan. Ito na yun. Yun. Nagets mo na? So ito yun. Ito yun siya. Ito, kinuha na natin yung ano dito. Maliit na lang kasi. So ito yun. Nilibel bar natin, di ba? So, label bar natin. So, yan. Yan. Nung na-label bar na natin, ito yung ilalim. Tapos, kukunin natin yung lapad. Ito, tsaka ito, magkasing lapad. O, parehas sila. So, ilalagay na lang natin dito. Yan. Tapos, kunin natin yung ibabaw. Yan. Ito yung kanto niya, tsaka itong kanto niya. Ito ngayon yung puputulin natin paikot. So, ito kung mapapansin mo, ayan o. Putol natin. So, putol natin pag ganun din. Pareho silang pag ganun. Diba? Hindi nakahulog. So, malayo. Kung hulugan mo yan, malayo siya. So, yun. O, ito, puputulin mo na ito, Di. Okay. Yan. Para pag dinugtong natin ito, pinabas natin yung papunta doon ay 0-0 dito. So yun yung mga bagay diyan na pag hindi mo nadali at naikabit mo na tapos naputol mo mali, itong buo na to ay papalitan mo. So dapat dito pa lang pag nagputol kayo dapat alam niyo kung paano niyo pinuputol. Sige, Di, putulan na, Di. So dito mga kapatid, pagdugtong na natin. So yung kung mapansin niyo, no, insaktong-insakto sa dito yung kanto niya, no? Walang labis, walang kulang, at ito ay nakabibil din yan. And then yung binubutas ni Reggie doon, yun naman yung tatakbuhan na nito, yung papunta doon sa yung gabay papunta naman doon sa sinisinsir ni Reggie para goods na tayo. Yung taas pala nito ay 25, no? So kadalasan naman talaga 90 pataas, no? Hanggang 1 metro pagdating na dito. Sa taas yung iba nga hinahabol talaga nila yung 1 metro. Kaya pagdating dito, dito pa sila bumabalik para makuha nila yung 1 metro. Pero sa atin, minabutin lang natin na hanggang dito lang. So 95 para hindi naman kasi ito 90 lang itong gabay natin dito sa likuran itong 90 lang yan. Malalim na din. Siguro. Oo, okay na. So yan, magtatanim na lang tayo ng dyan ng PNM para hindi mahugot. So mga din, tapos natin ilagay yung framing. At payo ko sa inyo pag nagtabas kayo ng mga tublar, ugaliin yung 0-0 yung clearance para hindi kayo mahirapan mag-welding. So, gaya nyo, no? Diba? Para yung hinang nyo manipis lang. So lahat yan, yung tabas niyan ay perfectly fit para pag winelding natin ay konting hinang lang. So hindi na kailangan mag-pillar ng alambre or welding rod para mapunuan yung
siwang. So yun dapat ang mamaster nyo mga lodi sa pagtabas ng pyesa ng ganito hagdanan. Dahil medyo masila na itong hagdanan dahil yung gamit natin ay 1.2 lang, no, manipis. So kung malaki ang siwang yan, tayo rin ang mahihirapan sa pag-welding yan. So gaya mo nga di kung ano. Oh, yan, tibay na kasi laban-laban na yan. Huwag mo naman ganong gaya, baka mabunot naman na. Pero sa normal na ano ay matigas na to kasi lumalaban na yung ano doon. Hindi pa to na full weld eh. Pag na full weld na tong mga tong mga to ay hindi na yan gagalaw kasi yun pati yun hindi pa na full weld yun. No, naka-tacking pa lang yun para just in case na magkaroon tayo ng pagkakamali ay madaling matanggal, no. Madaling i-repair. At dito ay kailangan din mga lodi, no, naka-level yung trabaho nyo. At baka yung may-ari ang mata ay naka-level din. Kitang-kita tayo dyan. So, ang gagawin natin dyan ay tatastasin din natin itong pan. Itong natirang ano na to, mortar, no, dry pack lang to. So, titibagin natin yan para lagyan natin ng ano dito, ng bakal. Tapos doon natin ikakapit yung mga 1 by 1. So, pwede na ito i-full weld, no? Goods na. So, mga lodi, ito, babalikin natin to. So, dito kasi sa kabila, ito sa taas na bali na natin to. So, kung ano yung ginawa natin dito, ganito din ang gagawin natin, pero pabaliktad siya. So, kasi ito, itong ilalim, ilalim, hindi na natin to pinutol, no? Para hindi na kasi ito mawi-welding eh. Tapos yung nandito sa taas ay hindi na rin natin P45, no. Tinupi na lang natin to para less hassle na kasi kung ipo-45 pa natin dito para pagtakpan dito marami nang magiging trabaho. So minabuti na putulin na lang to, then itakip. So ganito din ang gagawin natin dito. Ngayon lang baliktad lang. So pares lang ang procedure. So kukunin lang ang hulog nito. Yan, kuha na natin yung hulog. Then, kasi ito yung hangganan natin eh. Ito yung hangganan natin. Kasi, ano nito, kasi nahaba nito. So, buhay tayo dito. Dito lang natin itapat yung bevel bar natin dito sa kasing haba nito. Then, igano lang natin kasi ito parehas lang yan. Kasi lang lapad. So, ito lang din ang gagawin na natin pang ano dito si babaw. So, nakuha na natin. So, ito yung guhit. Ito yung guhit nito. Ito yung guhit sa baba. Iko-connect lang natin itong dalawang to. I-connect natin. Panoorin nyo maigi mga lodi. Kasi mahirap magkamali dito. No? Buong pyesa ang papalitan nyo pagka nagkamali tayo rito. Dahil pangit ang dugtong-dugtong. So, yun na. Ito na yung ano niya. Ito na yung pinaka pagpuputulan natin. So dahil ito yung ano natin, ito yung ibabalik natin sa baba. So pag pinutol kasi natin to, pag binaliktad natin, pag gano'n na yun. So hindi na natin to puputulin yung ibabaw. Diba? So ito yung ano niya, ito yung pinakagitna niya. Ita-transfer lang natin to. So kung nandito siya, pag ganun tayo. So ilan to, kung ano yung ano nito, ano yung sukat nito, igagano lang natin para maputol na natin to. Okay. So ito, tsaka ito, tingnan natin ito, mga hanggang dito lang yan. Yan, tapos ikukunik natin dito. So ito na ngayon ang puputulin natin. Pag ganun, para
bali natin to na hindi na to natanggal. Okay, kasi ready na magano na to. Magaling siya ready mag-cut. Ako na lang magpupumpan. Okay, no, may mga guhit na tayo. So, ito yung tatanggalin natin. Yan, pag natanggal natin to, then ibali natin dito. So, naka-level na tayo. Okay. Meron ako sa ulit. So, ako na magkakas. Okay, then babaliin na natin. Saka so ito mga din na i-bend na natin yung ginuhitan natin kanina at na-welding na natin. So ang gagawin natin dito ito hindi na natin to i-45 dito para matakpan yung butas, yung itong butas na to para matakpan. So gagawin natin dyan, putulin natin to, yung guhit na to, may iwan itong ibabaw. Yan, kakat natin dito, magkabilaan. Tapos, siya yung itatakip natin dito para hindi na kasi ma-welding yung ilalim. No? Mahirap na i-welding yung ilalim. Kaya nga dito, hindi na natin pinutol din. No? At yung dito, yung hiwa natin dito ay hindi na rin natin to i-welding. Mamasilyahan na lang to yung nandito sa ilalim. Kaya hindi na tayo nagputol dito dahil medyo mabubugbog na itong kanto na to dahil maliit yung space niya, no. Maliit lang yung tubular para sa napakaraming hinang, no, kaya mabubugbog lang. Kaya yun ang iniwasan natin. So ito kakat na to ni Reggie para matakip. Karam nga ng then ito yung mangyari dito, maglagay na lang tayo dito ng tubular na 1/2. So ganyan siya, paakyat para maka-save tayo ng space dito. So i-cut mo na ito dito. Cut mo ito.
So, ito mga lodi, no? Ito yung diskarte natin dyan. No? So, nag-iwan lang tayo dito para ipagtatakip natin. Then itong ilalim, padadaanan lang to ng grinder para magkaroon siya ng kanal na konti. Sige, G. Okay mga G. Yan, martilyo. Okay. Okay. So, ayan siya, no? Para hindi na mabugbog ito sa hinang tong kanto na to. Dahil dito pa naman nahahawak yung aakyat. Okay, break time na tayo, G. So, mga lodi, no? Yung diskarte natin dito ay naglagay lang tayo ng 10mm dyan. Ayan. Then, tinaliman din natin ng 10mm. At siyempre, kailangan may guide kayo. May guide para pare-parehas yung clearance ng itong 10mm natin ito dito sa tiles. Kasi kailangan papasok to ganito. Yan. So, dapat may guide kayo kabilaan para pagsalpak nyo ng itong 1x1 ay hindi siya sumikip. O, hindi kayo mahirapan. At dito, inakwal na ni Reggie yung puputol, no. So isa na lang ang isang sukat na lang. Pinaiksian lang natin dito kasi malalim naman to, mataas tong 10mm. So kahit na maiksi ng konti yung ating tong 1x1 at di umabot dito sa flooring, okay lang kasi dito naman natin yan i-welding. So para minsanan ang sukat. So yan, kasi puputol na So mga lodi, no, tapos na itong pinaka mahirap na parte sa lahat. Yung kanto na yan. No? So kung titingnan nyo, parang walang dugsungan. So ganun lang mga lodi yung diskarte, no. Kailangan lang ang pagputol nyo ng tubular ay halos walang clearance para hindi naman mabugbog sa pag-welding. So ito halos patapos na ito, no? At na lang to, lilinisin na lang to ni Reggie. So ito ang pinaka mahirap sa lahat mga lodi, itong kanto na to, yung pagbaba dito sa kanto na to. So kasi kailangan ayon ito sa steps natin. No, kung ito, kadalasan ito, kadalasan yung kung pantay yung steps dito, kung isa lang yung landing, ay itong portion na to ay naka-level dito, nagpapanagpo. So dahil yung ginawa nilang hagdan ay may halos dalawa yung landing, no? Meron dito, tsaka meron doon. So hindi siya pwede. Malayo kung hahabulin natin ito dito ay malayo yung aabotin hanggang dito. So liliit na yung hagdanan. Kaya ito yung ginawa natin, no? Pero kung sa mga stainless ito, yung ginagawa nila, ito magkahiwalay ito, hindi ito magkakasama, no? Hinihiwalay nila yan. Pero dito kasi ayaw ni architect na ipahiwalay ito dahil siya pa nga naman yung hahawakan, no? Okay, mga lodi, no, ganun lang. So mga lodi, no, real talk lang tayo sa mga magpapagawa, no, at sa mga contractor natin, no. Sana yung materialis na ibibigay nyo ay medyo makapal naman. Ito 1.2 lang at napakahirap ng i-welding trabahuin yung 1.2 dahil nabubutas yan, no? Bihira sa mga welder ang nakapag-welding ng matino sa sa 1.2 na tubular. Kaya ang hirap nito mga lodi, no? Sa mga magpapagawa ng bahay,
at nagamit yung tubular ay hangga't maaari, no, hindi practical yung bibili kayong manipis dahil manipis nga siya, no, mura yung babayaran yung materialis, pero yung pagtrabaho kasi niyan ay matagal, no, at the same time nabubugbog pa yung bakal. At kung makatagpo pa kayo ng mga welder na hindi bihasa, no, kawawa lang yung materialis ninyo, madudurog, no. So hanggat so ito yung mga lodi, ito yung ginawa namin, at siyempre ang magpapaganda talaga diyan yung pintor, no. Matindi ang pintor na to, masilay, alam mo, napinturahan na, no, binaping pa para kuminis daw. Grabe ang quality control ng pintor na to. So si ano pala yan, si Perry. Yan yung tumira ng mga ginagawa nating grill. So napinturahan na yan, na primeran na, pero hindi pumasa sa kanyang panlasa, no. Sa kanyang hipo ay magaspang, kaya kinana uli, no, binapang, binarinder, no, inalis yung dating pintura. So ganun sila ka mitikuloso magtrabaho. At nandito yung sa terrace, no, na pinturahan na rin. Maganda din pala pagka napinturahan na, na finish na ng pintura, no, maganda din naman siya tingnan. Okay, no, natapos na nila na pinturahan. Simpleng-simple lang, pero maganda.